Hindi pala ganun kadali mag North Luzon Loop. Ang daming nangyayari. Pero sinisigurado ko magiging masaya tong adventure na to. Tara, ating kukwento ko sa inyo. Hi guys, 3rd anniversary namin ngayon. Magra-ride kami papuntang North Luzon. Ikutin namin. Syempre bagong lahat, kukonect muna namin yung Freedcon intercom namin. Yun, no? Yun yung sa akin. Tapos, may dala kaming extra. On. Just in case, diba? Ito pala yung itsura ng motor. Ito yung rain gears. Tapos, ito yung damit ko. Drone, tsaka mga gadgets. Ito yung tsinelas. Ito yung gamit ni Pau. May payong kami dala. Maulan kasi ngayon, so ready kami. Tsaka pala ito, reflectorized vest. Naku, nagpunta na agad, nagkapi na agad. Unang gastos namin, syempre gas. Tsaka Dunkin. 3 AM kami nagsimulang bumiyahe at una sa destination namin ay yung welcome arc ng Benguet. So tansya namin 6 na oras aabutin yung biyahe. Malayo-layo din kasi 200 kilometers mahigit to. At ito na nga, pasado alas 9 ng umaga kami nakarating dito. Napakaganda pa ng panahon ng mga oras na yan. Nagpicture lang kami saglit tapos tuloy na ulit yung biyahe papunta kaming Baguio. Doon namin balak mag-lunch. Dito nga kami kumain sa Grumpy Joe. Matagal na kasi gusto subukan dito ni Pau eh. Nga pala, bukod sa anniversary namin, birthday din ni Pau. Ano siya? Mild spicy. Ang sarap. Ang sarap niya ito. Grumpy Joe refresher. At ito na nga yung next na gastos namin. Tatawa siya kasi ang mahal nung kinain namin. Pero okay lang yun kasi birthday niya at anniversary namin. Next stopover namin is yung highest point. Doon sa may Atok Benguet. Dito nga nagsisimula ng maging low visibility yung kalsada dahil sa makakapal na fog. Lumabas na yung low fuel indicator kaya magpapagas na kami. Next na pagas namin 590 pesos. Larga na ulit at habang tumatagal parang lalong kumakapal pa yung fog. Hindi namin alam na dito na pala magsisimula maging mahirap yung rides namin. Nagsimula nang bumuhos yung ulan kaya nakisilong muna kami para makapagpalit ng raincoat. Ang saya pa namin dyan, no? Kahit maulan, tuloy lang yung biyahe namin. Medyo mabagal yung facing pero ayos lang yan. Para kami nasa ibang bansa. Tuwan-tuwa kami dyan kasi umuusok yung bibig namin dahil sa lamig. Kahit matagal at mabagal, ito nakarating din kami sa highest point. Sayang kasi maulan, halos wala din kami nakita. Pero para sa amin, achievement pa rin to. O diba, kumaldag pa nga. Next na destination namin ay Vigan City. Expected namin 6 na oras bago makarating doon. Pero mukhang sinusubok yata kami. Hindi pa kalayuan ang traffic na. Buti na lang may Freedcon intercom kami. Nagagawa namin libangin yung mga sarili namin. Hindi na nga gumagalaw yung traffic kaya sinubukan ko ng umovertake dito. Kaya naman pala nasa sinking area kami. Mabato, madulas, tsaka maputik. Pag nagkamali kay talagang mahulog ka sa bangin. Na totoo lang nakakatakot dito. Pakinggan nyo yung sigaw ng brake ng sasakyan. Grabe yung struggle ko dito. Ang hirap i-maneuver ng motor dahil sa kondisyon ng kalsada. Sa totoo, at some point naisip ko na baka magtaob kami at mahulog. Buti na lang talaga at hindi. Namutla ako! Namutla ako dun, Baba! Promise! Lahat naman ng pagsubok nalalampasan basta magkasama. Kaya ayun, tuloy ang biyahe. 6 PM na nang narating namin yung Quirino. Sa mga oras na to, medyo humupa na yung ulan. Somehow nakarelax kami. Rainbow! Wow! Buti na lang may takeout pa kami dun sa kinain namin ng tanghali. May lakas na ulit para ituloy yung rides namin. Tanggap na namin sa sarili namin na gagabihin talaga kami hanggang sa makarating sa Vigan. Talaga itong lugar na to. Ayun nga, sinubok na naman kami. Grabe kalalaki ng mga lubak. Aalog yung utak mo eh. Kinombo pa ng putik at tubig. Napakadulas pa naman pagka ganito. Buti na lang may umuna sa amin na sasakyan. Siya yung naging guide namin hanggang sa makalabas. 2 oras pa yung layo ng Vigan City. Inabot na naman kami ng ulan dito sa Cayus. 19 hours na kaming nasa kalsada kaya ramdam na namin yung pagod nito mga oras na to. 10 PM na nga no, nakapag-check-in kami dun sa accommodation. Naligo lang kami, sabay tulog na agad. Naging challenging yung day 1 namin. Pero ayos lang yun dahil yun ang mas nagpapasaya ng adventure. May 3 araw pa kami para tapusin yung North Luzon Loop. Abangan nyo yung sunod na video ha. So wakas at nalampasan namin yung bangin, lubak at saka ulan nung unang araw namin. Ito at itutuloy na namin yung ikalawang araw ng North Luzon Loop. Pero bago yan, check muna natin yung motor. After almost 500 kilometers, ganito na yung itsura niya. May mga bakas ng putik at saka medyo madumi. Pero upon checking, all goods naman. Ready to ride na ulit. 5 minutes away lang yung accommodation namin sa Cali Crisologo. Nakakaaliw kasi makakakita ka ng mga kalesa dito. Ayan, kagaya niyan. Ito kami sa Gloria Sinanglawan. Ito yung unang gastos namin para sa aming day 2. Pagtapos kumain, nagkape naman kami sa may Cafe Uno. Ang ganda! Totoo nga namang napakaganda ng coffee shop na yun. Sarap pala magkape dito sa Bigan. Ito naman yung next na food trip namin. Empanada at okoy. Solid yung laman yan. Tapos yung sausawan nila, di kayo titipirin. Yung mga tinda nila ay made to order kaya malutong. O tama na muna yung food trip. Balik na kami dun sa accommodation para kunin yung mga gamit namin. Ito na yung second destination namin ngayon. Yung welcome arc ng Ilocos Norte. Pag may mga ganyang arko, syempre mag-picture tayo. Flex ko lang yung Freedcon intercom ko. Ang lakas makapogi. After nung arko, nagpagas na agad kami. Pangatlong gas up namin sa Ilocos Norte. After 45 minutes, nakarating na kami sa Paway Church. Grabe, ang ganda nitong simbahan na to. Napakalaki niya. Picture
picture ulit para may remembrance. Lord, sana matapos namin itong loop na to. Banat na ulit. Pakunti-kunti na nga nagpapakita sa amin yung mga windmill ng Banggi. Grabe, ang ganda. Kikikita ko lang sa mga pictures to dati. Ngayon, no more sana all na. Angas, diba? Papunta na sana kami ng Pagudpud Beach kaso mga susubukin na naman kami ng panahon. Ayun na nga, biglang dumilim, sabay ulan. Kinailangan ulit namin huminto para mag-change outfit. Tingnan nyo, inuulan na nga kami pero nakangiti pa din si Pau. Finally, narating na namin yung arko ng Pagudpud. Dito na sa bayan na to kami magpapalipas ng gabi. At dito sa Casa Victoria kami kumuha ng tutulugan. Ito yung napili namin kasi very spacious. Ganito yung itsura ng kwarto namin. Di nagtagal na wala yung ulan kaya nakapag-swimming kami. Grabe, napakaganda ng beach nila. Napawi agad yung pagod namin eh. Sa mga di po nakakaalam, dating sirena si Pau. Habang nagsuswimming kayo, tanaw na tanaw nyo pa rin yung mga windmills. Solid ng mga drone shots ko, no? Para sa dinner, umorder kami ng seafood platter. First time namin kakain ng lobster kaya na yung binil namin. Fun fact, mahilig sa seafood si Pau. At ayun na, dito na magtatapos yung day 2 ng aming North Luzon Loop. Sa susunod na video, ang pupuntahan namin ay Patapat Bridge, Apari, Tugigaraw, Isabela, hanggang sa makauwi na ng Quezon City. Maraming salamat po sa panonood. Part 3, huhuhi. Hala, salamat po kasi pinanood nyo. Ito na yung part 3 ng North Luzon Loop anniversary ride namin. Nung unang 2 araw, ang mga napuntahan na po namin ay Benguet, Welcome Arc, Grumpy Joe sa Baguio, yung dating highest point, Vegan City, Welcome Arc ng Ilocos Norte, Paway Church, yung mga windmill sa Banggi. At ngayon, nandito kami sa beach ng Pagudpud. Pagkagising namin, swimming agad syempre. Minsan lang naman namin mararanasan ng Pagudpud eh. Paano mag-swimming ang hindi mo mag-swimming? Talaga namang napakalinaw ng tubig dito. Tapos hindi crowded. Sobrang peaceful lang talaga. Kita nyo ba kung gaano ka-blue yung tubig? After swimming, nag-prepare na kami for breakfast. Libre lang yun. Kasama na siya sa steak. Bango sa akin, hotdog naman kay Pau. Tapos libre din yung kape. Bumili din nga pala si Pau ng buko juice. Iba yung feels pag sa buko ka talaga umiinom eh. Babiyahin na ulit kami pero wait lang. Napaka sobrang importante talaga nito. Baba, maganda ba yung blush shot ko? Ikaw yung mismong maganda, hindi lang yung blush on. Punta kami ng Pagudpud, Welcome Arc. Babalikan namin yung Pagudpud Welcome Arc para mag-picture. Kasi kung naalala nyo, umuulan nung napadaan kami doon. Buti na lang at maganda yung panahon ngayon. Grabe, pangarap ko lang to dati. Ride out na tayo papuntang Patapat Bridge. Hindi naman yun kalayuan, mga 20 kilometers lang. Dito kami pumuesto kasi hindi blind spot. Delikado kasi kung may paparating na sasakyan. Ito nga pala yung mga pictures namin. Grabe, ang ganda dito. Ito yung sinasabi ko na delikado pag sa blind spot kayo pumuesto. Pag di nakita, baka tumbukin kayo. Habang nandito kayo, wag niyong palalampasin to. Napakasarap niyang ice scramble na yan. Ibang-iba dun sa mga natitikman ko. May sagot tapos sobrang generous sa skim milk. 50 pesos isang baso, nakatatlo kami. Tara, biyahe na ulit. This time, mahaba-habang rides ito. Halos 4 na oras. Doon naman tayo pupunta sa arko ng Apari. Kaso nasa Claveria pa lang, sinubok na naman tayo ng panahon. Change outfit kasi pumapatak na naman yung ulan. Tinuturo ko dyan, nasa dulo na kami ng Pilipinas. Chongqua Island na yun, nasa bandang taas. Around 2 PM, nakaramdam na kami ng gutom. Kaya dito na kami mag-lunch. Bida daw kasi yung saya dito eh. Ayaw talaga paawat ng ulan. Buti na lang at kumpleto yung rain gears namin kaya di kami nababasa. Pati yung intercom namin naliligo na sa ulan. Pero go lang kasi subok na tong Freedcon FX Plus. Huminto ulit muna kami para sa pang-4 na gas namin. Ito naman eh, nagtampisaw pa. At ayun na nga, tanaw na namin yung welcome arc ng Apari. Grabe, pulang-pula. Syempre, ano pa ba? Di picture tayo bilang rider. Dream come true pag nakakarating sa ganitong lugar. Tara, tuloy na ulit yung lakbay. Tugigaraw naman yung destination namin at doon na kami magpapalipas ng gabi. Bandang 6 PM ay nakaramdam ako ng antok kaya sinabi ko kay Pau pagkape muna kami. Kapayo bro. Finally nakarating na kami sa Tugigaraw after 100 kilometers. Grabe, nakakapagod yun. Dito namin napili magpalipas ng gabi sa Holiday Plaza Hotel. Naswertehan lang namin to sa Agoda, kalahati lang yung binayaran namin. Dito kami sa Tugigaraw. Ito na yung last na staycation namin. Pas bukas, diretso na kami pabalik ng Manila. 10 oras. Mga 10 oras. Kain kami nung pagkain nila dito, yung pansit batil bato. Paborito ko yung chame pero ang sarap-sarap din ito. Subukan nyo to guys. Kinabukasan maaga kaming gumising para kumain ng breakfast. Ang saya ko dyan kasi libre na naman tapos ang sarap pa. Fourth and last day na nung North Luzon Loop namin. Ang goal is makauwi na ngayong araw sa Manila. 13-14 hours pa yung biyahe. So good luck sa amin. Napakahaba ng Santiago to Tugigaraw Road pero mag-e-enjoy ka talaga kasi ang ganda ng kalsada. Nung makarating kami sa Santiago City, napansin ko na parang wala yung aux light ko. Yung pala lumuwag yung bolt. Buti na lang hindi nalaglag. Tinalian ko na lang muna ng cable tie. Since 1 PM naman na, kumain na rin kami ng lunch dito sa Manginasal. Pagdating ng Bambang Nueva Vizcaya, grabe ang lakas ng ulan. Akala ko pa naman tuloy-tuloy na yung araw. Change outfit ulit. Kailangan na namin tumuloy kasi baka mabitin yung oras namin. Grabe, hanggang makarating kami Nueva Ecija, ang lakas ng ulan. Sa mga oras na to, hindi ko na masyado alam nasan kami. Basta sinusundan ko na lang yung Waze. Central Luzon Link Expressway yung dinaanan namin. Medyo nawaglit na sa isip namin yung oras at nakalimutan namin kumain. Kaya huminto muna kami para mag-dinner sa Army Navy.
At sa wakas, pagkatapos ng mahabang biyahe, finally nakauwi na kami sa Quezon City. Grabe yung adventure na yun. Oo, mahirap pero masaya. Kaya kung balak nyo din gawin to, gawin nyo na kasi panigurado kayang-kaya nyo din. Yun na yung 4 days North Luzon Loop namin. Maraming salamat po sa panonood.